Hallelujah. I'm so happy na ang inyo pong pananampalataya ay patuloy na lumalago. Patuloy na lumalaki. Amen? Alam nyo po, tuwang-tuwa pong Panginoon pagka tayo po yung nagkakasama sa Kanya pong gawain. At bakit po? Kasi po ang church po, ang dinisign po ng Diyos na kung saan ay doon niya padadaluyin ng Kanyang biyaya, ang Kanyang pagpapala, ang Kanyang awa, ang Kanyang kapatawaran. Amen? Kaya pagka tayo po yung nasa church, amen, you expect that something good is going to happen. Palagi po tayong umasa na meron palagi pong mga gandang mangyayari sa ating pong buhay. We talked last Wednesday about building habits that leads to success. Pinag-usapan po natin paano ba tayo maging matagumpay sa buhay. Number 1 po, hallelujah, ay hindi yung makapag-asawa ka ng isang milyonaryo. Okay? Hindi yun. Okay? O kaya mamatay ang mayaman mong, meron kang mayamang kamag-anak pala na hindi mo kakilala na magbibigay sa iyo ng mana. No. Hindi po yun. Building habits that lead to success. I-build po natin yung ating pong habits. Because small victories daily, yun po yung magbibigay po sa atin ng malaking katagumpayan sa ating pong buhay. Amen? So how to build habits? Of course, daily we have to be grateful. Patuloy po tayong magkaroon po tayo ng puso ng pasasalamat sa bawat araw. Okay? And then, we have to take care of your health. Ingatan mo ang iyong katawan. Amen? Meron kang employer na umaasa na ikaw ay papasok the next day. Kaya sabi mo sa kanila, bawal magkasakit. Amen. Hindi po ba? So it's the same thing with me. Hindi po ba bawal po ako magkasakit dahil pagka nagkasakit ako, meron pong iba na mag-share dito at Amen. So, di ba? So we keep on praying for one another and at the same time we also have to take care of ourselves. Amen. Ang prevention is better than cure. Di po ba? Kinakailangan po kung ano po yung mga bagay na hindi po makakaganda sa ating pong mga kalusugan, we have to take care of ourselves. Kung meron ka na dapat na iwasan, iwasan mo na. Nakakatuwa po, nakaka-bless dahil meron pong umiiwas sa Coke. Okay, hindi ba yung katabi mo umiiwas na sa Coke? Amen. Hallelujah. Nagpalit na po siya ng brand, orange na lang daw. Or Sprite. Okay. Amen. So hindi po ba? Because something is something is changing. Meron na po nababago. Nagiging health conscious na po ang bawat po sa atin. Actually po, meron naman po tayong kaalaman. But the only thing, we are not aware. Hindi po tayo aware. Hindi po ba? Kaya po, it's very important for us. And then, ano pa po ang ating po napag-aralan? We should continually meditate and study. Alam niyo po ba yung mga tao pong nag-aaral, sila po yung pong nabibless financially sa kanila po mga karir. Hindi po ba? Kaya po ang pag-aaral, it should be continuous. Patuloy po tayong mag-aaral. Mag-aaral po tayong salita ng Diyos. Mag-aaral po tayo about life. Mag-aaral po tayo about how to be happy in life. Okay? Mag-aaral po tayo how to be successful in our respective careers. Okay? Kung nasa ministry po tayo, of course, we keep on studying. Kung nasa worship ka, you keep on studying the lyrics. Kung ikaw ay ganun din yung pong mga musicians, di po ba? Pinapractice po nila yung mga chords. Ganun din sa IT. Di po ba? Hindi palagi ka nagtatango pag nagkakamali. Okay. Joke lang po yun. Okay, so, we should keep on improving ourselves. Amen? And then, ano pa po? Napag-aralan po natin, we have to choose our words wisely. Piliin po natin ang ating po mga sinasabi. Okay? Because your words can be hurtful. Maaari po makasakit ng iyong kapwa po yan. At hindi lamang po yun because God is not pleased when we are saying some words that is not really appropriate. Hindi po tama na palagi, na hindi po natin babantayan ang ating pong bibig. Okay? Amen. Hallelujah. Noon po, yung iba po sa atin dito, di po ba, puro puto kutsinta ang lumalabas sa ating pong bibig. Pero ngayon, dapat iba na. Puro pagpupuri na sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. And then lastly, we have to what? We have to let God be our priority. Siya po dapat palagi pong number 1. Okay? Siya yung palagi po nating unahin. Yan po yung matinding word ng Panginoon po sa atin that God should be a priority and not just an option. Okay? Kung meron ka lang spare time, tsaka ka lang mag-spend po sa Kanya. No. If you really want to receive all the fullness of your blessings, this 2024, make God your priority. Amen. Sabi mo sa katabi mo, unahin na natin palagi si Lord ngayon.
Okay, amen. Okay, so tonight po I'm going to talk about praying for vision. Alam niyo po ba si Helen Keller, siya po ay bulag at saka bingi, pero she became very famous. Naging very very famous po siya dahil sa kanya pong karunungan. Okay? Nakakahiya po kung tayo po ay nakakakita, nakakarinig, kumpleto po tayo, pero hindi po tayo, marami po tayo mga bagay hindi po nakikita. Amen? So sabi po niya, yung quote po niya, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Okay? So ang isa pong nakakalungkot ay meron po tayong paningin, pero wala naman po tayong vision sa ating pong buhay. Kaya ngayon po, yun po yung ating po pag-uusapan. Since we are in the prayer week, we have to pray for our vision. Amen? Mag-pray po tayo. Why? Because without vision, people perish. Sabi sa Bible, ang mga tao po na wala pong pananaw sa buhay, sila po yung madaling namamatay. Okay? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Okay? Amen? Because without vision for your health, you become sickly. Di ba kung wala kang vision tungkol sa kalusugan mo, magiging masasakitin ka. Di ba? Without vision for your personal growth, you will become stagnant. Di ba? You don't want to grow in life. So maging ka lang, tabla-tabla lang ka lang ang buhay mo. Isang kahig, isang tuka. Yun ibig sabihin, without vision for a better future, you'll never have a good one. Okay? Kaya po dapat po binivision out po natin. Ano yung gusto po nating mangyari this year? Ano yung gusto po nating mangyari 2 years from now, 3 years from now, 5 years from now, and even 10 years from now? Okay? Bakit po? Kasi po, ang ating pong vision, yun po yung ating pong pupuntahan eh. Kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, wala kang mararating. Tama? In life, you have to do that. Kaya po sinimulan po natin yan in planning to succeed. So where we are in life right now. Nasaan na ba tayo sa buhay? Amen. And I'm very happy. I'm hearing a lot of good testimonies na natutuwa sila dahil may natututunan sila. Okay? Sabi pa nga po ng iba, kung babayaran daw po yung seminar na yun, ay mahal. Okay? Mahal yung bayad. So okay lang po yung kahit bayaran ninyo ako. Wala po problema yun. I will be thankful. Okay? Okay? Di ba? So, without vision for your great destiny, mga kapatid, you'll never reach your great destiny in life. Kaya po, we should always be praying for vision. Okay? Huwag po nating liitan lamang yung ating pong paningin. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, pray for vision. Ayan, okay. So, what is the disadvantages of not having God's vision? Unang-una sa lahat, we have a lack of direction. Di po natin alam kung saan tayo tutungo. Pagka meron pong, when we pass to a crossroad of decision making, hindi po natin alam kung paano po tayo magdidesisyon. Kasi po, we don't have a vision, hindi po ba? Hallelujah. Pagka may inihanda sa'yo na vegetables at saka crispy pata, okay? Health conscious ka na. Pero masarap itong crispy pata. Okay? Hindi ba? Ang nangyayari po natin, ang disadvantage po, we make a lot of self-centered decision sa ating pong buhay. Yung minsan nakasentro na lang sa ating pong desisyon. Sa ating pong sarili, yung ating pong mga desisyon without considering the outcome sa iba pong mga aspeto ng ating pong buhay. And then, without vision from God, ano po nangyayari? We miss a lot of opportunities. Hindi po natin nakikita, may opportunity na pala. But since we don't have a vision, wala na. Ano ba yan? Ang hirap ng Tagalog din. Hallelujah. Hallelujah. Put it aside. So that is sa English. Okay? So ngayon po, what are the advantages of having God's vision? Of course, clarity. Malinaw. Di ba? Alam mo kung anong gagawin mo pagka dumating ka sa ganung pagkakataon. And then ano ba po? Ang buhay mo punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kahulugan. Alam mo kung bakit ka nabubuhay. Hindi ba? Hindi yung pagkami kasiyahan. We may never pass this way again. Di ba? Kaya sige, enjoy lang tayo. No. Di ba? You can set some boundaries in your life if you have a vision for your life. And of course, you will be having a life of fulfillment.
May joy ka sa iyong buhay because alam mo kung ano yung nilalakaran mo, alam mo kung ano ang iyong direksyon. Kaya pag-aralan po natin is about the story of Elisha, okay? Sabi dito, sabay-sabay po nating basahin. When the servant of the man of God got up early the next morning and went outside. Mga kapatid, hinto muna tayo. Ang mga anak po ng Diyos, early riser. Okay, kaya pagka ikaw ay nag-alarm ka na, hindi po ba, hindi yung limang beses ka nag-alarm, okay? Every 5 minutes, nakaset yung alarm clock mo. Tit! Tit! And then, na-late ka. Okay, kasi nalagpasan mo na. Okay, nakalima na pala. Hindi po ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yun. Amen. And then, there were troops, horses, and chariots everywhere. Oh, sir, what will we do now? The young man cried to Elisha. Alam niyo po, hindi po natin alam kung ano po yung ating po mga kakaharapin this year. Kaya po, it's very, very important for us to have a vision. Magkaroon po tayo ng vision. Amen? Kaya po, we keep on praying na buksan ng Panginoon ang ating po isipan because a lot of people are spiritually blind. They thought that when death comes, pagka ang kamatayan, kala po nila ang kamatayan po is the end of the line. Di po ba? Kaya po iba, when they are frustrated, when they have chronic disease, they give up life. Kaya po nakakalungkot. This week, almost every day, meron pong gusto pong mag-suicide. Okay? Because of the spirit of heaviness. The spirit of heaviness is stress, depression, frustration. Yun po yung sinasabi po sa Bible. Amen? Kaya kailangan po natin ng Diyos. Amen? Kaya po para po matanggal yung ating pong spiritual blindness in all areas of our life. Amen? So 2 6:16, sabi niya, don't be afraid. Sabi mo sa kanila, don't be afraid. Amen. Elisha told him, for there are more on our side than on theirs. Alam niyo po, fear was mentioned 365 times in the Bible. Ilan pong araw sa isang taon? 365. So meaning you have to watch out for fear. Di ba? Batayan po natin dahil ang takot ay minsan, maano po yan, bubulagain ka na lang yan. Okay? Kaya po we should watch out for fear. Fear of lack, ano po yun? Fear of being rejected, fear of losing your job. Hindi po ba? So, we should be watching out for fear. At ano po yung antidote for fear? Trust. Tiwala kay Lord. Amen? Magtiwala po tayo sa Panginoon dahil lahat po ng mga bagay na pagdadaanan po natin ay hindi po lingid po sa Kanya. Ito po ay parte ng magandang plano niya sa iyong buhay. Amen? Kaya kung meron kang pinagdaraanan, magpasalamat ka kay Lord. Amen? Dahil God is shaping you. God is preparing something big. Hallelujah sa iyong buhay. Nasa training period ka pa. Amen? Hallelujah. Kaya magpasalamat po tayo. And if God is for you, who can be against you? Di ba ba? Kung ang Diyos ay nasa sa atin, who can be against us? Palagi mo isipin that there is more for you than those who are against you. Amen? Baka isa lang ang kaaway mo. Amen? Pero marami kang kakampi. Yung katabi mo, kakampi mo yan. Yung nasa likuran mo, kakampi mo yan. Yung nasa harapan mo, kakampi mo yan. Amen? There is more for you than those who are against you. Amen? Hallelujah. Always remember the fact that not everyone will be liking you. Na hindi po lahat ng tao magugustuhan ka. Okay, na kahit na ang ngiti mo palagi hanggang tenga. Okay, kahit na ikaw ay cute. Okay, amen. It's a fact that not all people will like you, but always remember that God is always have a full attention for you. Palagi po siya, ang attention po niya is 100% siya sa iyo. Amen? Actually, ikaw lamang yung pong walang oras sa kanya. Amen? Sabihin sa kayo, dati yun, pero ngayon hindi na. Okay, amen. Hallelujah. Kaya pray for God's vision. Then, the next verse po, sabay-sabay po natin basahin ulit. Then, Elisha prayed. Okay, so titingnan po natin yung ilalay po ni Elisha. Akala po natin si Gehazi. Iba na po, hindi na po si Gehazi ito.
Si Gahasa na. Hindi ko po alam yung kanya pong pangalan, pero napalitan na po si Gehazi. Isa yang assistant na po siya ni Elisha. So mga kapatid, habang bata pa, kailangan mo ng mas nakakaangat sa iyo. Okay? Yung talagang mas nauna sa iyo sa pananampalataya. Amen? And then, when things are not working well in your life, sa yung pong kalusugan, in your career, in your family, in your finances, ano pong sinabi po doon? Look up. Amen? Tingin po tayo sa taas. Amen? Dahil ang katugunan ng iyong mga panalangin ay hindi po nasa baba. Ang katugunan ng iyong mga pangangailangan ay nasa sa taas. Amen? Hallelujah. When you look up, receive your healing. When you look up, receive your promotions. When you look up, receive your restorations for your family, for your relationship. When you look up, you receive your provisions. When you look up, you receive your favor and your blessings. Amen? Why? Because your help comes from the Lord who is the creator of heaven and earth. Amen? Hindi niyo po ba naalala ang ating po Panginoong Jesucristo nung siya po yung magpasalamat, iilan lamang po yung kanila po mga pagkain, 5 tinapay at saka ilang isda? 2. Hindi po ba? Hindi po malalaking isda yun, ha? Ganon lamang po kaliliit yung mga isdang yun. At ano po nangyari? Nanalangin po siya, he looked up at siya po yung nagpasalamat at nagkaroon po ng himala. Amen? And I declare that every time that you will look up unto God, you will receive miracles. Hallelujah. Mga milagro na hindi mo pa nararanasan sa buhay mo. Amen? Na hindi mo pa nasasaksihan. Hallelujah. So always look up unto God. Amen? And then the next verse, sige po, tulungan niyo po ulit ako magbasa. Okay, so yung blindness po na sinasabi po ito, hindi po yung nabulag po talaga sila na hindi din po sila nakakita. Kasi po yung mga preceding verse ay sumunod po sila kay Elisha. So ibig ko sabihin ng blindness, yung nagkaroon po sila ng hallucination. Okay? Meron sila nakita pero wala po sila sa katinoan ng kanila pong kaisipan. Amen? And my prayer to you that God will destroy every spirit that will hinder God's purpose for your life. Amen. Nabubulagin ng Panginoon ang espiritu ng kahirapan, ang espiritu ng sakit, espiritu ng sumpa sa iyong buhay. Amen? Because what we bind on earth, it will be bind in heaven. Amen. Kaya gamitin po natin ang ating pong authority. Hallelujah. Na labanan ang ating pong kaaway. Hindi po tayo na palagi pong nakadepensa. Amen. Hallelujah. We are covered by the blood of Jesus and no harm will befall everyone who follows Him and who obeys Him. Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin po natin ang Panginoon. And then the next verse po. Sige po, pakibasa nyo lang po ulit. Tuloy-tuloy po tayo. Sige po, yung kasunod. Amen, amen, hallelujah. Yun po yung kapangyarihan ng Panginoon sa ating pong buhay, di po ba? When we are close to God, pagka tayo po malapit sa Panginoon, hallelujah, kaya po niyang buksan ang ating pong paningin, spiritualize, at kaya niya rin pong isara ang paningin ng mga tao na hindi po with us, na hindi po natin kakampi. So ano po yung ating pong matututunan? Ano po yung ating pong lessons sa gabing ito? We pray for vision in times of fear. Manalangin po tayo, huwag ka lamang magbukbuk dyan, huwag ka lamang magtago sa isang tabi, huwag ka lamang mag-isa, okay? Huwag ka lamang mag-contemplate sa lahat ng mga takot mo, sa lahat ng mga pangamba mo. Hallelujah, you pray for vision in times of fear. Amen? Maaring yung katugunan sa iyong mga problema ay nandiyan na pero hindi mo pa lamang nakikita. Amen? Hallelujah. Kaya pray for vision in times of fear. Yung fear na mawalan ka ng trabaho, yung fear na ikaw ay magkaroon ng kalungkutan, ma-depress ka sa buhay. Amen? Yung fear mo sa iyong mga pamilya, yung fear mo sa iyong mga anak. Hallelujah. In times of fear, always pray for vision and ask God to open up your eyes to see the solution that He has already prepared for you. Amen? Palagi po tayo manalangin sa vision. And then number 2 po, pray for vision to see God's surrounding forces. Amen? Sa binasa po natin kanina, there is more for you than those who are against you. Hindi po ba? Know that God is always for you and He will always fight for you. Hindi po ba? Pagkakasama po natin ng Panginoon, meron po tayong palaging makikipaglaban para sa atin. Kaya nga po, the Bible tells us that revenge is mine.
Kaya kung merong umaapi sa'yo, okay, meron nagpo-post ng hindi magagandang bagay sa'yo, meron nagchichismis sa'yo, okay, just keep silent. Tumahimik lamang po tayo, and I believe that God will avenge for you. Amen? Hallelujah. Pagtatanggap. Sige, palapakan po na si Lord. Amen? So, okay, so, and then, kanina po sabi ko, di po ba, not everyone will like you. Lalo-lalo na minsan, yung mga kasabayan mo lang, and then, medyo nagiging mabunga na ang iyong buhay. Di po ba? Medyo maasenso ka na, napopromote ka na. Di ba? Nakakabili ka na ng lipstick mo, hindi po ba? Okay. Hindi po ba? Yung mga sa babae yun, okay? Amen? So, ibig sabihin, nakikita nila na namumunga ka. Pero nakakalungkot, di po ba? They want your harvest that they don't want what you are doing. They don't want your sowing. Amen? So, di po, ibig sabihin, gusto po nila ang inyong ani, pero ayaw nila ng pagtatanim. Pagtatanim ng oras sa gawain ng Panginoon, pagtatanim ng oras sa pananalangin, pagtatanim ng oras sa pagsisilbi, pagtatanim ng mga kaloob para sa Panginoon, hindi po ba? But they want the harvest that you have. Gusto nila yung palagi kang masaya, gusto nila yung meron ka peace sa iyong buhay, gusto nila yung nagiging maayos ang trabaho mo. Amen? So, mga kapatid, so, tanggapin po natin ang ating pong sarili that we have a limited vision as well, hindi po ba? Kaya po napakahalaga that if we really want to reap big, kung gusto po natin, umani po tayo ng malaki, magtanim po tayo ng oras sa ating pong Diyos. Amen. Magtanim po tayo ng oras sa Kanya pong sa pananalangin. Amen. Magbasa ka ng devotion mo. Sige nga, magbasa ka ng devotion mo. Oy. Okay. 10 taong ka na, Kristiyano, hindi ka pa nakabasa ng buong Bible. Nakayukunan lahat. Di ba? Puro ka lang simula, puro ka lang Genesis. Hindi ba? Pagkatapos na, wala na. Di ba? Hallelujah. Sabi mo, magbabago na ako ngayon taong ito. Okay, amen. Hallelujah. So, let's continue to pray for God's vision, that God will open our eyes for God's surrounding forces. Okay, and then pray for vision to overcome despair. Okay, lahat po tayo minsan napo-frustrate, nagkakaroon po tayo ng stress, nagkakaroon po tayo ng mga desperation sa ating pong buhay. Hindi lang kayo, hindi lang yung katabi mo, hindi lang yung asawa mo. Okay? Hindi lang yung nasa likod mo, hindi lang yung nasa harap mo. Kahit pastor po, minsan po nagkakaroon din po ng depression. Okay? Amen? Hallelujah. Of course, sometimes you have some frustration. Bakit yung gusto mo mangyari, hindi pa nangyayari. Yung prayer mo na tagal-tagal mo na pinapanalangin, hindi pa rin na didinig. Hindi po ba? Yung gusto mo magbago, hindi pa rin nagbabago. Bakit kaya? Yung pala ang gusto ni Lord, ikaw muna yung magbago. Okay, sabi mo sa kanila, gusto pala ni Lord, ikaw muna yung magbago eh. Okay, amen. So ano pong gagawin po natin? Let's just continue to trust in God's faithfulness and provision. Okay? At alam po natin na lahat po ng Kanya pong katugunan is always the perfect time. Hindi, iba po yung kalendaryo po ng Diyos sa kalendaryo po natin. So let's continue to trust in God's timing. Amen? And I believe that as you pray for vision to overcome despair, God will help you in times of your challenges sa inyo pong buhay. Amen? And then pray for vision to make the right decisions. Mahalaga po ba yun? Yung right decisions. Amen. Hallelujah. Mahalaga po. Because every day, we are bombarded with decision to make. Araw-araw, meron po tayong dapat na desisyonan. Sa paggising mo pa lang, di po ba? May desisyon ka nang gagawin. Babangon na ba ako? Maaga pa naman. Di po ba? Ano kayang breakfast ko ngayon? Di po ba? Amen. Yun na lang, sinangag na lang uli. Okay? Hindi mo ba? We have a lot of decision to make. Kaya po, it's very, very important for us to pray for vision to make the right decisions. Amen? Hallelujah. Kaya yung ating pong, gusto niyo po yung matulungan kayo sa inyo pong mga desisyon? Okay. So ano pong gagawin po natin? You read the Bible. Basahin po natin. Doon po tayo kukuha ng karunungan. Doon po tayo kukuha ng gabay sa ating pong mga desisyon. Okay? Ano po kayo nagagawa ng mga tamang desisyon sa buhay?
Okay? Successful daw, okay? And then of course, di po ba mas masaya ka? Kung tama yung decision mo? Tama po ba? You have peace of mind if you have the right decisions. Tama po? And then, nadidevelop ang yung confidence. Di po ba? Sabi ko na nga, tama talaga yung ginawa ko. Di po ba? You became confident with yourself when you pray for vision to make the right decisions. Amen? Kaya po, prayer is really, really very, very important. Okay? Kaya po napakahalaga na tayo po palagi po manalangin. Because without prayer, you will not receive anything from the Lord. Yan po yung katotohanan. Kaya po yung maraming panalangin, marami pong natatanggap yan. Amen. Hallelujah. Sige, panapakan po natin, Lord. Kaya kung mananalangin ka na rin lang, dami-damihan muna. At kung dinamihan mo na, laki-lakihan mo na rin pati. Okay, amen. So, and then the next verse po, sabi dito, when the king of Israel saw them, he shouted to Elisha, my father, should I kill them? Po ba, tinatanong nila si Elisha. Di po ba? Should I kill them? Ay, inulit pa. Sabi ni Elisha, of course not. Dapat ganun, di ba? Elisha replied, do we kill prisoners of war? Give them food and drink and send them home again to their master. Amen? It's the right decision. Di ba? Sinasabi po na Panginoon sa atin na kung pag meron kang kaaway, anong gagawin sa kaaway mo? Awayin mo rin? No, hindi ba sabi niya, feed your enemy. Pagka ang kaaway mo nagugutom, pakainin mo. Pagka kaaway mo nakuhaw, painumin mo. Hindi ba? Pagka sinasabihan ka ng masama, ipanalangin mo. Pag binato ka ng tinapay, binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Di ba? Amen. Huwag yung matigas na tinapay, ha? No. Ibig ko sabihin, gawan po natin ng mabuti. Okay? Amen. Bakit po? Kasi po, yun po yung ginawa po ni Elisha. At ano po yung nangyari? Sabi dito, so the king made a great feast for them and then sent them home to their master. After that, the Aramean raiders stayed away from the land of Israel. Kaya yung, ano po yung matutunan po natin? Na yung mga kaaway po natin, lalayo na sila sa iyo. Amen. Kapag nakita nila, no, bait pala nito. Diba? Papahiya po sila sa kanilang sarili. Bakit ko ba na-chismis pa to? Bakit ko ba nagawa ng masama ito? Di po ba? Kaya po, it's very, kaya po, gantihan po natin ng mabuti kahit po yung mga gumagawa po sa atin. At ganoon din naman, the vice versa, wag po natin gantihan ng masama yung mga gumagawa na mabuti po sa atin. Because there's a curse on that. Meron pong sumpa doon na kung ginawan mo ng masama yung mga taong gumagawa sa iyo ng mabuti, ano po, ang sumpa ay hindi aalis sa iyong tahanan. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katiba mo, kaya tayo, magpakabait na tayo, ha? Ayan. Amen. Okay. And then, lastly po, pray for vision to see opportunities to love and forgive. Okay? Bigyan po tayo ng vision ng Panginoon. Bakit ko ba gagawa ng mabuti ito? Diba? Pangit-pangit ang ginawa niya sa akin. Diba? Alam niyo po, I have a very good testimony earlier na nakatanggap siya ng mga masasakit na salita sa mahal na mahal niya na anak, pero gano'n pa man, siya pa rin po yung nagpakumbaba. Amen. So, and then the result is good. Kasi po, na-realize din po niya yung pagkakamali po niya at siya po ay nagpakumbaba din. Amen. Sometimes, dapat tayo pong muna yung mag-i-initiate. Amen? Hallelujah. Praise God. So, tonight po, let's continue to pray for vision that God will open up our eyes so that we will not miss any opportunities na inihanda niya sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong ministry, at sa iyong career. Amen? Sige po, tayo po natin tumayo. Let's all stand up. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Panginoon, once again, we just want to thank you, Lord God, dahil meron ka na namang itinuro po sa amin that in times of fear, hallelujah, you remind us that you are near, na ikaw ay malapit po lamang. Help us to see that there are more for us than those who are against us, O God. And in times of in challenging times, open up our eyes to see your plan and purpose for our life, God. And help us, O God, to see the direction you would like us to take in every decision making, Panginoon. Nais namin ang karunungan mo, O Lord. And help us to see opportunities to love and to forgive. And give us the heart of compassion. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong maunawain and give us a reason why we need
O Lord, hallelujah, to forgive and forget to those people who have already hurt us in the past. Lord God, once again, Lord God, we just want to thank you and continue, Lord God, to open up our eyes, O God, to see clearly your purpose, your grace, your goodness, Lord God, upon our lives, and to see your faithfulness, Lord God, in every area